Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating po pagninilay ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talata 49 hanggang 53 ay muli nating natunghayan ng sinasabi ni Jesus na kumbaga hindi siya dumating dito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng apoy, no? Ay paano, Father, di ba si Jesus yung tinuturing nating prinsipe ng kapayapaan? Oo nga po, pero ang tinutukoy ni Jesus ng kapayapaan, yung bang pagiging kampante, yung pagiging walang anumang gawain, walang anumang kabuhay-buhay, yung parang walang kalatoy-latoy. Sapagkat sa ating buhay, laging nandiriyan yung tinatawag na tawag sa ating bilang mga Kristiyano na talagang sumunod sa ating Panginoon. At dahil ito, hindi man tayo lagi nauunawaan ng ating kapwa-tao. Kaya nga naririyan yung paglalarawan ni Jesus na pag-aaway-away ng mga magkakamag-anak, no? Bagamat yan ay laging na ikukwento kapag may mga tao na halimbawa gusto magpari o gusto magmadre, na kung minsan hindi sila nagkakasundo ng kanilang mga magulang, no? Kasi siyempre may mga magulang na may mga dahilan kung bakit hindi pinapayagan, pero siyempre yung anak may kanya rin dahilan, no? Sapagkat alam natin na kung ang pagpipilian ay ang Diyos o ang magulang, no? Siyempre hindi dapat mawala yung paggalang sa magulang, pero yung pagsunod, sino ba dapat ang una, hindi po ba? Sa ating buhay, tingnan natin kung si Jesus ba ang nakapangyayari sa ating buhay. O baka naman yung sinasabi ng ibang tao, yung tinatawag natin mga peer pressure, yung pangangantsaw ng ibang tao, o kahit na mga kamag-anak, mga kaibigan, no? Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay kinakailangang maging buo ang loob natin, no? Handa tayo sa mga pagsubok. Hindi tayo mang-aaway ng ibang tao, kundi ang ating pagsisikapan ay yung pagwagian, yung tinatawag natin na yung anong sasabihin nila, no? Sapagkat hindi naman maiwasan kahit anong gawin natin, lagi merong manlalait, lagi merong may masasabi, no? Kaya maganda na sa buhay natin lagi nating pakinggan ang tinig ng Espiritu ng Diyos. Ano sinasabi ni Jesus sa atin? Lord, ano po ang nais ninyo sa akin ngayong araw? At ito ay magagawa natin kapag tayo ay tumigil at nakinig sa kanyang tinig. Sa kanyang tinig na nagsasalita sa ating diwa, sa ating budhi, sa ating puso. Na sana po, araw-araw lagi nating tandisin, i-discern kung anong kalooban ng Diyos sa atin. Kung paano yung konkretong paraan na tayo higit na makapagmamahal sa Kanya, higit natin siyang makikilala at higit natin siyang maipakikilala sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Pagpalain tayo ng Diyos.